Yun! Sa pool! Wala ka nang kawala! Ang husay mo na talaga, Apo. Tinamaan mo sa pagitan ng kanyang mga mata. Nakita niyo po, Lolo? Nasa pool ko po ang aswang. Nagwawala pa po sa galit. Talagang maaasahan ka, Apo. Manang-mana ka talaga sa iyong lolo. Siyempre po, idol ko po kayo eh. Sigurado ako, Apo, na magiging mahusay kang manunugis ng mga aswang balang araw. Sa isang malayong probinsya ng Katimugang Luzon, taong 1985, naninirahan sa isang baryo ang pamilya ni Lolo Ramon. Mahigit 10 taon na rin silang naninirahan sa lugar na yon na kung tawagin ay Baryo Makahoy. Tinawag na Makahoy ang naturang baryo dahil na rin sa matataas na puno na dito'y tumutubo. Maraming kwento tungkol sa baryong ito na naging kuta raw ng mga hukbalahap nung panahon ng Hapon. Sagana sa mga prutas at mga ligaw na hayop ang kagubatan sa Baryo Makahoy. Pagsasaka at pangangaso ang pangunahing ikinabubuhay ng mga naninirahan dito. Nang dumating ang pamilya ni Lolo Ramon sa baryo ay tahimik ito. Nakakagala ang mga tao kahit san man nila naisin. Tanging nag-iingat lang sila sa mga mababangis na hayop na maaaring manakit sa kanila. Subalit ang katahimikang yun ay unti-unting nabago. Napalitan yun ng takot at pangamba dahil isang araw ay napabalitang napasok ng mga masasamang loob o mga taong labas ang baryo. Sinasabing nagkuta sa kabundukan ng mga taong kalaban ng gobyerno. Kaya kumalat ang balita na pinamumugaran ng mga tulisan ang kabundukan. Dumalang ang mga tao na umaakyat ng bundok upang manghuli ng mga ligaw na hayop na maaaring gawing karne. Pinagbawalan na rin ng kapitan ang magtungo sa kabundukan ng mga taga-baryo upang walang mapahamak. Ngangad ko lamang ay ang inyong kaligtasan, kaya pinagbabawalan ko kayo. Sa isang pagpupulong pangbarangay, ang mga residente ng Baryo Makahoy, ipinauunawa sa kanila ni Kapitan ang dahilan kung bakit mahigpit niyang ipinagbabawal ang magpunta na sa gubat. Kaya lamang may mga kababaryo pa rin silang hindi nakikinig. Matigas ang kanilang mga ulo. Ang sa akin ay paalala lamang. Pero kung hindi niyo ako pakikinggan at tutuloy pa rin kayo sa gubat upang manghuri ng ligaw na hayop, wala na akong magagawa. Kaya lamang wag na wag niyo akong sisisihin kapag may nangyaring masama sa inyo. Kasalukuyang nasa mainit na pagpupulong si Kapitan nang isang lalaki ang humahangos na lumapit sa Kapitan. Maputik at walang pangsapin sa paa. Nakasakbit sa bewang ang isang gulok. Nasa balikat naman ang isang busog at pana. Isa siyang mangangaso at galing sa gubat. Hindi agad makapagsalita ang lalaki nang lumapit sa Kapitan. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Anong balita ang dala mo? Isa ka sa matitigas ang ulo na hindi marunong makinig sa aking paalala. Sumigi ka pa rin sa pangangaso sa kabila ng aking pagbabawal. At ngayon narito ka na takot na takot. Ano ba nangyari? Sa pautal-utal na kwento ay sinabi ng mangangaso na patay na ang kanyang kasama dahil pinatay ito ng mga taong labas na nakainkwentro nila. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo? Dapat marunong kayong makinig sa akin. Ako ang kapitan dito, pero hindi niyo ako pinakikinggan. Hindi niyo na ako ginalang. Humingi ng dispensa ang kausap ni Kapitan, subalit nagpatuloy ito sa kanyang pagkikwento. Hindi inaasahan ng Kapitan maging ng mga tao sa pagpupulong ang sunod nitong sinabi. Anong sabi mo? Hindi lang basta mga taong labas ang nakainkwentro nyo? Abay, kung hindi sila basta mga taong labas, ano ang mga yon? Hindi agad sumagot ang kausap ng Kapitan. Tumingin muna ito sa mga taong nasa pagpupulong. Bakit ganyan ka kumakatingin? Tinatanong kita, ano ang mga nakainkwentro nyo kung hindi lang sila basta taong labas? May diin at naroon ang takot. Sinabi ng mangangaso na mga aswang ang kanilang nakainkwentro at pumatay sa kanyang kasama.
Mapalad lang siyang nakaligtas dahil mas mabilis siyang tumakbo kumpara sa kanyang kasama. Ikinuwento rin ng lalaki kung paano pinatay ng aswang ang kanyang kasama. Sinakmal ang leeg nito. Gamit ang matutulis na kuko ay nagawang wakwakin ang dibdib para kunin ang lamang loob. Kitang-kita pa nga raw niya kung paano kainin ang lamang loob ng kanyang kaibigan. Nakakakilabot na halos bumaligtad ang kanyang sikmura. Natulala at hindi agad makapagsalita si Kapitan. Maging ang mga taong naroon sa pulong ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Sinidlan ng takot ang mga ito. May iba na tila nasira pa ang sikmura dahil hindi kinaya kung paano inilarawan ng mga ngaso ang ginawang pagpatay at pagkain ng mga aswang sa lamang loob ng nasabing biktima. Ang kwento tungkol sa taong labas ay napalitan ng higit na takot. Kung mga taong labas pa nga lamang ay kinatatakutan na ng mga taga-Baryo Makahoy, paano pa kaya kung tungkol na sa aswang? Alam nila na hindi yun pangkaraniwan. Hindi madaling kaaway ang mga aswang. Mahirap din itong pagtaguan dahil sa iba't ibang kakayahan nito. Madali nilang mahahanap ang isang tao o kanilang biktima dahil sa kanilang pang-amoy at pakiramdam. Bagamat hindi nakarating sa pulong sa barangay sina Lolo Roman, ang balita naman ay agad na kumalat. Nagmistulang isang hangin na agad na nakarating sa mga residente. Kaya naman agad ding nagbabala ang mga magulang na huwag magpapagala-gala ang kanilang mga anak dahil maaaring makasalubong nila ang mga aswang. Totoo kaya ang kumakalat na balita, Itay? Pwedeng totoo. Pwede rin namang hindi. Bakit naman po? Maaari kasing pakanalang din yun ng mga ngaso para wala nang iba pang magpunta sa gubat at nang sila-sila na lang ang manghuli roon ng mga ligaw na hayop. Ibig sabihin, Itay, nagsisinungaling siya? Maaaring ganun na nga. Alam mo naman ang panahon ngayon, iba na ang ugali ng mga tao. Gagawin ang lahat para makapanlamang at sila lang ang makinabang. Kung sa bagay, Itay, tama ka po dyan. May mga taong ang gusto lang nila ay sila lang ang makinabang. Mga swapang. Tama ka, Marta. Parang yung mga ibang politiko sa ating gobyerno, ganun na ganun ang pag-uugali. Talagang naisingit mo pa yun, Itay, ha? Totoo naman ha. Hindi ba? Ang ibang politiko ay para na rin mga aswang. Nambibiktima. Sumisip-sip ng dugo ng mga kawawang mamamayan para sa kanilang pansariling kapakilabangan. Kung sa bagay po, tama naman po kayo, Itay. Yan naman talaga ang katotohanan. Siya nga po pala, Itay. Nasaan na po pala si Baste? Kanina ko pa po siya hindi nakikita. Baka nariyan lamang yon. Alam mo namang mas gusto ng anak mo na laging makipaglaro. Ang bihira. Hindi ba siya natatakot? Saan? Aba, Itay naman. Hindi ba't kalat na po ang tungkol sa aswang? Tapos kung saan-saan pa rin siya nagpupunta. Narinig ng batang si Baste ang sinabi ng kanyang ina. 12 anyos na si Baste. Maliksi na parang laging puno ng enerhiya ang kanyang katawan. Galing siya sa labas dahil nakipaglaro siya sa kanyang mga kaibigan. Dahil napagod at nagutom, kaya naisipan niyang umuwi. Hindi naman po ako natatakot sa aswang, Inay eh. Ay nako, kang bata ka. Saan ka na naman nagpunta, ha? Saan ka galing? Nakipaglaro lang po ako ng tagu-taguan sa mga kaibigan ko. Tagu-taguan? Paano kung sa paglalaro nyo ng tagu-taguan aswang ang makita nyo? Inay naman, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako natatakot sa aswang. Aswang lang sila. Si Baste ako. At tapang at tao. Nako. At talagang nagyayabang ka pa, ha? Inay, yun po ang tinuro sa akin ni Lolo Roman. Hindi ako dapat matakot sa kahit na kanino. Kahit pa sa mga aswang. Narinig mo ba ang anak mo, Marta?
Itay naman, kung ano-ano pong tinuturo niyo sa anak ko. Kaya ganyan siya magsalita eh. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Ayoko lang na maging duwag siya. Ang gusto ko ay maging matapang siya. Di ba tama lang na maging buo ang loob ni Baste? Opo, Itay. Nariyan na po tayo. Pero sana'y hindi dahil sa gusto niyong... Hindi na itinuloy ni Marta ang sasabihin. Napatingin siya sa kanyang ama. Itay, alam mo na ang ibig kong sabihin. Huwag mo na sanang isasali pa ang anak ko. Tama na ang isang mahal ko sa buhay ang nawala. Huwag nang maulit yon sa anak ko. Hindi na umimik pa si Lolo Roman. Saglit na nawalan ng kibo. Alam niya ang tinutukoy ng kanyang anak. Madalas yun din ang dahilan ng pagtatalo nilang mag-ama, lalo na't may kinalaman kay Baste. Ang balita tungkol sa mga aswang na naninirahan sa kagubatan ay lalo pang napagtibay na totoo dahil ng sumunod na araw ay isang nakakahindik na balita ang nakarating sa kapitan. Ano ka mo? Patay na si Apo Lucas! Yun ang sumalubong na balita sa kapitan ng araw na yon dahil may ilang tanod na agad yung ipinaalam sa kanya. Kilala sa baryo Makahoy si Apo Lucas dahil isa itong albularyo. Siya ang naging doktor sa baryo lalo na't malayo ang kanilang lugar sa ospital. Hindi lang pagpapagaling ng iba't ibang sakit ang kayang gawin ni Apo Lucas. Nagpapaanak din siya. Kaya din niyang magpalayas ng masamang espiritu. Maraming kayang gawin si Apo Lucas, kaya malaking kawalan siya sa baryo. Pinatay pala ng halimaw si Apo Lucas. Nakakalungkot na balita. Ayon sa mga tanod na nagbalita, ay wakwak ang dibdib ng albularyo. Wala na itong lamang loob. Ubus din ang dugo sa katawan. Isa lang ang pinaniniwalaan nilang gagawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay. Kagagawa nito ng aswang. Hindi makapapayag si kapitan na may mga tao pang mapapahamak kung hahayaan niyang masundan pa ang ganong pangyayari. Isa lang ang naiisip niyang paraan. Yun ay ang masugpo na ang paghahasik ng lagim na pinaniniwalaang kagagawan ng mga aswang. Kaya naman agad na sinadya ng kapitan ang bahay ni Lolo Roman. Magandang araw po sa inyo, Tata Roman. Abay, napasyal ka, Kapitan. Ano ba ang atin? Napakahalaga po na sadya ko sa inyo. Ramdam ko yung Kapitan. Dahil hindi ka magsasayang ng oras na pumunta dito sa bahay ko para lamang sa wala. Alam ko pong kayo lang ang bukod tanging makakatulong, Tata Roman. Mas maigi sigurong magpahanda na ako ng kape. Masarap mag-usap habang nagkakape. Tinawag ni Lolo Roman ang apo nitong si Baste na kasalukuyang nakikipaglaro sa kanyang alagang aso na si Agimat. Bakit Pulo? Sabihin mo sa inay mo na ipagtimpla kami ni Kapitan ng kape dahil may pag-uusapan kami. May gatas po ba o wala? Wala! Okay po. Nakalimutan ko. Tinanong ko pa si Lolo kung magtitimpla ako ng kapeng walang gatas. Wala naman talaga kaming gatas. Hoy, naririnig kita. Umiral na naman ang kalokohan mong bata ka. Sige na, sabihin mo na sa inay mo. Pumasok na ng bahay si Baste para sabihin sa kanyang ina ang utos ng lolo. Ang laki na pala ni Baste. At napakabibong bata pa, bukod sa napakaliksipan niya. Tata Roman, marahil ay dilingid sa inyo ang tungkol sa nangyayari dito sa ating baryo ngayon. Oo, Kapitan. Nababalitaan ko ngayon. May mga namamatay at sinasabing kagagawan nga daw ng mga aswang. Noong una, sinasabing pinamumugaran ng tulisan ng kabundukan na siyang kinatatakutan ng mga taga rito. Pero ngayon, sinasabing pinamumugaran na ng aswang ang kabundukan. Hindi kaya ang mga tulisan ang saring mga aswang?
Saglit na natahimik ang kapitan. Alam niyang may punto ang sinabi ng matandang kausap. Tama ka, Tata Roman. Maaaring ganun nga. Kung ganon, anong maitutulong ko, Kapitan? Retiradong sundalo kayo at sanay sa gubat. Isa pa, alam ko ang pagiging manunugis nyo. Naikwento nyo na yun sa akin dati dahil hindi lang mga taong labas ang nakakainkwentro nyo nung sundalo pa kayo at nadistino sa Mindanao, kundi maging mga aswang at iba pang kampo ng dilim ay nakakalaban nyo. Talaga po, Lolo Roman? Totoo po ba yung sinasabi ni Kapitan? Halos sabay na napalingon sa gawing likuran sina Kapitan at Lolo Roman. Nakabalik at nakalapit na pala sa kinauupuan nilang putol na kahoy ang batang si Baste. Kaya narinig niya ang mga sinabi ng Kapitan. Hindi nakapagsalita ang matanda sa kanyang apo, kundi napatingin na lang siya. Wow! Ang astig niyo po pala, Lolo Roman, ha? Ngayon ko lang po nalaman yun. Apo, gumagawa lang ng kwento si Kapitan. Hindi ba, Kapitan? Tata Roman, gusto niyo po ba akong gawing sinungaling sa harap ng apo niyo? Lolo, kayo ha? Hindi niyo pa kinikwento sa akin yun ha? Gustong-gusto ko pa namang makinig sa mga kwento niyo nung sundalo pa kayo. Yung pakikipaglaban niyo po sa mga masasamang tao. Kasi po, Lolo, pangarap ko rin po maging sundalo gaya niyo paglaki ko. Di po ba si tatay naging pulis naman? Apo, yun nga lang maaga siyang kinuha. Ipinagbubuntis ka pa lang ng inay mo, ay namatay na kagad siya. Aba, kung ganun pala nasa dugo niyo talaga ang pagiging opisyal, Tata Roman. Kaya po, magsusundalo rin po ako. O kaya pulis paglaki ko po. Apo, bumalik ka na muna sa loob ng bahay. Sige na, doon ka na sa inay mo. Akin na yung kapeng dala mo. Ito po ang kape niyo, Lolo. Pero Lo, gusto ko pa pong marinig ang pag-uusapan niyo ni Kapitan eh. Apo, usapang pangmatanda ito. Di ba sabi sa'yo ng inay mo, hindi ka dapat sumasali sa usapan ng mga matatanda? Pero Lolo, sabi po kasi ng ibang taong nakakausap ko, para daw po ako matanda kung magsalita eh. Kaya pwede ko pong pakinggan ang pag-uusap nyo. Baste, hindi ka lang pala matanda kung mag-isip, kundi para ka ring abogado. Yung prutas po ba yon? Baste, hindi yun ang tinutukoy ko. Hindi abogado. Abogado, lawyer, yung tagapagtanggol. Attorney, hindi abogado. Kasi po katunog eh. Sige na po, mag-usap na po kayo ni Lolo at dito na lang po muna ako. Makikinig lang po ako sa inyo. Apo, sige na. Huwag na sanang mapilit. Hindi pa rin umalis sa pagkakaupo si Baste. Sumalampak na kasi siya sa isang malapad at putol na kahoy para makinig sa pag-uusap. Kaya lang, tinawag siya ng kanyang ina. Pinapasok siya sa loob ng bahay. Sige na, Baste. Tinatawag ka na ng inay mo. Ay, ano ba yan? Si inay talaga oh. Wala sa timing. Sige na, Baste. Baka may ipag-uutos sa'yo ang inay mo. Sige po, Kapitan. Lo, papasok na po ako sa bahay. Baka magalit pa po si inay. Kapitan, sabihin niyo na lang po sa akin kung ano po ang pinag-usapan niyo ni Lolo ah. Kasi po, hindi po magkikwento sa akin yan eh. Lumakad na ang bata papasok ng bahay. Natatawa na nailing na lang si Lolo Roman sa sinabi ng apo. Kung ganun pala wala siyang alam sa nakaraan niyo, Tata Roman. Ayaw ng anak ko na ipaalam yung kay Baste dahil nag-iingat siya. Kaya lang minsan hindi natin maitatago na matagal ang ganoong bagay. Lalo na't ang gusto ng bata ay tularan kayo, pati na rin ang kanyang tatay. Hanggat magagawa ko iniiwasan ko magbanggit ng tungkol sa pagiging antingero at manunugis ng aswang. Dahil yun ang maigpit na bilin at pakiusap ng anak kong si Marta. Kung ganun Tata Roman, paano mo kami matutulungan kung ayaw niyong malaman yun ni Baste
Tata Roman, kailangan ng baryo ang tulong mo. Hindi lang ito para sa mga residente, kundi maging sa pamilya mo. Lahat tayo ay nasa panganib ang buhay dahil anumang oras ay maaaring sumalakay ang mga aswang. Kung grupo sila na nagkakanlong sa kagubatan, tiyak maraming tao silang mapapatay. Hindi natin alam na baka nagpapalakas lang sila kaya pa isa-isa pa lang ang nagiging biktima. Baka sa ngayon ay nakikiramdam din sila at pag alam na nilang kaya na nilang sumalakay ng magkakasama ay gulatin na lang tayo. Walang lalaban at pipigil sa kanila. Hindi pa ako makakapagdesisyon sa ngayon, Kapitan. Kailangan kong pag-isipang maigi ang tungkol dito. Umalis si Kapitan na hindi nakuha ang inaasahang sagot mula kay Lolo Roman. Pero hindi siya susuko. Dapat niyang mapapayag ang dating manunugis at antingero dahil siya lang ang tanging makakatulong para mawala ang panganib na nagbabadya sa baryo Makahoy. Naghahanda na ng hapunan si Marta nang banggitin nito ang tungkol sa naging sadya ni Kapitan. Hindi man siya kaharap ng mag-usap sina Kapitan at tatay niya, malinaw sa isip niya ang naging pakay nito. Itay, may napag-usapan na tayo. Kaya alam kong di kayo papayag. Wala pa akong sinasabi kay Kapitan. Pero alam ko, Itay, di niya kayo titigilan. Ang inaalala ko lang, Marta, ay ang kaligtasan natin. Ibig niyong sabihin, Tama si Kapitan. Maging ang buhay natin ay malalagay sa panganib. ibig niyo bang sabihin, Itay, papayag kayo sa gustong mangyari ni Kapitan? Kung para sa kaligtasan natin, oo. Itay, namatay ang asawa ko nang dahil sa pagiging manunugis niya. Oo, isa siyang pulis. Pero hindi lang masasamang loob ang nakakalaban niya, kundi iba't ibang uri ng kampo ng kadiliman. Iba't ibang lahi ng aswang. May manananggal, may aswang na malakit, aswang na gabunan, tik-tik, manananggal at kung ano-ano pa. Dahil sa mga halimaw na yan, maaga akong nawalan ng asawa. Hindi na nga nakita pa ni Baste ang kanyang tatay dahil nasa sinapupunan ko pa lamang siya nang mawala ang asawa ko. Namatay siya dahil tinupad niya ang tungkulin niya bilang manunugis at isang alagad ng batas. Ang nakakalungkot nga lang sa kanyang huling enkwentro sa mga kampo ng dilim, napahamak siya. Maging ang bangkay niya ay hindi na nakita pa. Matindi ang galit ng mga aswang sa pagiging manunugis ng asawa mo. Kaya pati bangkay niya ay itinago nila at hindi na ipinakita sa atin. Kaya nga magpahanggang sa ngayon, Itay, napakasakit pa rin para sa akin. Kung di dahil sa pagkumbinsi niyo sa kanya na maging manunugis, baka buhay pa sana siya ngayon. Sinisisi mo na naman ba ako? Hindi naman sa sinisisi ko kayo, Itay. Di ko lang maiwasang isipin yon na ang pagiging manunugis niya ang dahilan ng maaga niyang pagkawala. Matagal na panahon nang nakalipas yun, Marta. Alam ko po, Itay. Pero ngayon nakikita ko kay Baste ang interes niya sa mga bagay na dating ginagawa ng kanyang tatay. Ayokong yun din ang landas sa tahakin niya na magiging dahilan para siya naman ang maagang mawala. Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Hindi magkakapareho ang kapalaran ng isang tao. Nag-iingat lamang ako, Itay. Mahirap na. Marta, iba ang kapalaran ni Baste. Itay, walang pwedeng magsabi nun. Kaya nakikiusap po ko sa inyo. Huwag niyong hahayaan na magka-interes siya sa gawaing ikinakatakot ko. Malalim na ang gabi, ngunit gising pa rin si Lolo Roman dahil di pa rin maalis sa isip niya ang napag-usapan nila ng kapitan ng baryo at maging ang pakiusap sa kanya ng anak niyang si Marta.
Tutol ang anak na balikan ni Lolo Roman ang maging isang manunugis at makaimpluwensya yon kay Baste. Hindi pa dinadalaw ng antok ang matanda. Tatayo sana siya para manubig dahil sa tawag ng kalikasan nang marinig niya na nagsalita ang apo. Yan, sige! Tama sa yan! Wala kang kawala! Dapat sa'yo alisan ng mga kuko! Nako, si Bastillo na! Alam niyang natutulog ang apo kaya sinilip niya ito sa higaan. Naroon ito at natutulog, subalit nagsasalita. Nananaginip lang pala ang apo ko. Ay, Diyos ko, nasobrahan ng laro. Ako ang harapin mo, aswang! Hindi ako natatakot sa'yo! Nagulat si Lolo Roman sa sunod na sinabi ng apo na nananaginip at nagsasalita. May kalabang aswang si Baste sa kanyang panaginip. Mamamatay ka, kampo ng kadiliman! Patatahibikin ka ng mahabang baril na hawak ko! Bang! Bang! Patay! Sa pool! Kala mo patay ka ngayong aswang ka! Bihira talaga itong si Baste. Hanggang sa panaginip, ang pakikipaglaban sa aswang ang napapanaginipan niya. Malakas ang hatak ng aking pagiging manunugis dahil hanggang sa panaginip ipinakikita yon sa aking apo. Ang tungkol sa panaginip ni Baste ay ikinuwento ni Lolo Roman sa kanyang anak. Tinimulan niyo po kasi itay Kaya ngayon, hanggang sa panaginip bit-bit ni Bastion. Napakinggan niya kasi kay Kapitan. Yun na nga po itay. Hindi po kasi kayo nag-iingat. Pero kung yun ang kapalaran ng apo ko, abay wala tayo magagawa, Marta. Kahit na ano pa po ang sabihin niyo, ayoko pa rin. Hindi ako papayag na maging manunugi si Baste. Ibang buhay ang pangarap ko para sa kanya. Lumipas ang mga araw, wala pa ring nabubuong desisyon si Lolo Roman. Alam niyang sa susunod na araw ay babalikan siya ng kapitan at aalamin ang kanyang desisyon. Wala noon ang mag-inang Marta at Baste. Nag-deliver si Marta ng puto at sinukmani na ipinaluto sa kanya. Sa kabilang baryo pa ang pupuntahan nila. Mag-aalas 6 na ng hapon ay nasa daan pa rin ang mag-ina mula sa pagdideliver ng kakanin. Dadaan sila sa taniman ng saging papauwi. Nang dumaan sila sa lugar na yon, nang patungo pa lang sila sa pagdideliver, walang mga puno ng saging ang nakaharang sa kanilang dinadaanan. Subalit nang pauwi na sila, nagtataka si Marta kung bakit may mga katawan ng saging na nakahambalang sa dinaraanan nila. Sandali lang. Bakit may mga katawan ng saging na nakaharang dito? Oo nga po, inay, no? Kanina wala pa naman po mga yan, Nagtataka si Marta at kasabay ng kanyang pagtataka ay nagtaasan ang kanyang mga balahibo. May kakaiba siyang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Teka, bakit po, inay? Okay lang po ba kayo? Oo, Baste. Okay lang ako. Bakit po panay ang haplos niyo sa braso niyo? Tumatayo kasi ang balahibo ko, anak. Natatakot po ba kayo, inay? Saan po kayo natatakot? Mga puno lang naman po ng saging ang mga ito. Tinadyakan pa ni Baste ang isang puno ng saging na nakaharang sa kanilang daraanan. Pagkatadyak ng bata, may narinig na igik na wari bang nasaktan. Ala, ano yun, anak? Parang may nasaktan. Oo nga po, inay. Narinig niyo rin? Puno lang naman po ng saging ang sinipa ko. Pero parang may narinig po ko. Saglit na natahimik at napaisip si Marta. Inihanda niya ang kanyang sarili dahil iba ang kanyang nararamdaman. Saka biglang hinaltak ang anak. Anak, halika na. Bilisan natin, dali! Hinilan ni Marta ang anak sa braso at nagmamadali upang makalayo sila sa sagingan na kanilang kinaroroonan. Halika na, anak, bilisan na natin! Inay, huwag niyo po akong kaladkarin, aray!
Basta bilisan mo anak! Bilisan mo, kailangan na nating makalayo dito! Inay, baka po matanggal ang braso ko sa paghila nyo. Huwag ka na maraming reklamo anak, tara na! Basta bilisan mo na lang! Bakit po ba yun? Para kayong takot na takot ah! Kailangan na nating makalayo dito anak. Kaya sabayan mo na lang ako sa pagtakbo ko, bilis! Si Inay naman talaga oh. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Anak naman, sumunod ka na lang sa akin. At huwag kang lilingon kahit na anong marinig mo. Bakit po? Ay nako, huwag ka na maraming tanong anak. Bilisan na natin. Patuloy sa pagtakbo ang mag-ina. Nagmamadali sila habang hatak-hatak ni Marta ang braso ng kanyang anak. May naramdaman ang bata habang sila'y tumatakbo. Inay, may sumusunod po yata sa atin. Basta anak, huwag kang lilingon. Tuloy ka lang sa pagtakbo mo. Inay, parang malapit na po sila. Tuloy lang sa pagtakbo anak. Dalian mo. Huwag kang lilingon. Ano po ba yung sumusunod sa atin? Huwag ka na maraming tanong anak. Bilisan mo pa. Malapit na tayo sa bahay natin. Ligtas na tayo doon. Parang hayop po ang sumusunod sa atin, Inay. Umaatungal pa po. Anak, huwag kang lilingon. Bilisan mo lang ang pagtakbo. Subalit dahil sa labis na pagmamadali, ay nasalabid ang paa ni Baste sa isang nakalitaw na sanga ng puno. Aray! Ang paa ko! Bumagsak si Baste, hawak ang nasaktang kaliwang paa. Tumayo ka na riyan, Baste! Dalian mo! Bago pa nakatayo si Baste, ay napalingon siya, kaya kitang-kita niya ang 3 aswang na nakasunod sa kanila. Tumakbo ang mga ito at nasa anyo ng baboy ramo. Sila ang mga puno ng saging na nakaharang sa dinadaanan nila kanina. Sila ang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo mula sa pagiging tao ay nagagawang maging hayop o isang kakaibang bagay. Paraan ito ng aswang upang makapanglinlang. Inay! Sinusundan po tayo ng halimaw! Mga aswang, sila mga puno ng saging kanina. Naging hayop sila. Inay, ano pong gagawin natin? Hinahabol po tayo. Aabutan na po nila tayo. Umaapoy po ang kanilang mga mata. Tumutulo po ang mga laway. Tisilain nila tayo, anak. Inay, ano pong gagawin natin? Malapit na po sila sa atin, Inay. Naalala ni Marta, may sakbit nga pala siyang gulok sa bewang. Lagi niyang daladala yon kapag umaalis siya ng bahay at matatagalan siya bago bumalik. Ito ang proteksyon nila laban sa mga kampon ng kadiliman. Kung bahala sa kanila, anak. Hindi sila sasantoy ng dala kong gulok. Matalas ito. Kakahasa ko pa lang. Ano po? Lalabanan niyo po sila? Oo, anak. Dahil hindi nila tayo titigilan. Sabik sila sa dugo at laman ng tao. Lalo na ng bata. Lokong aswang nena. Kursunada pa pala ako. Tumabi ka, Baste. Ako ang haharap sa kanila. Huminto sa pagtakbo ang 3 aswang nang ganap na makalapit kina Marta. Umaatungal ang mga aswang. Inihanda ni Marta ang kanyang armas. Ang gulok na bagong hasa na pinunasan ang talim ng langis na binabaran ng bawang. Sige, hayop ka. Lumapit ka rito. Lumapit kayo sa akin. Ako ang harapin nyo. Nakatitig kay Marta ang mga aswang. Hindi agad makalapit, kundi umaatungal lamang. Inay, mag-iingat po kayo. Sabay-sabay na nakatitig ang 3 aswang kay Baste. Natatakam na sila sa dugo at laman ng inosenteng bata. Hindi nyo mapapakialaman ang anak ko, mga hayop kayo. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Ang papangit yung mga aswang kayo. Umalis kayo rito. Lagot kayo sa nanay ko. Hindi natatakot ang mga aswang sa armas na dala ni Marta dahil higit na nangingibabaw sa kanila ang masarap na putahe na maaari nilang matikman. Kaya naman agad na sumalakay kay Baste ang isa sa mga aswang. Subalit bago pa tuluyang makalapit ito, ay iwinasiwas ni Marta ang hawak niyang gulok. Tinamaan ang katawan ng aswang na nasa anyo ng baboy ramo.
umatungal ito ng masugatan. Nag-alinlangan ito at biglang napaurong. Sa pag-urong ng isa ay pumalit naman ang ikalawa at agad ding sumalakay. Buong tapang na muling iwinasiwas ni Marta ang hawak niyang gulok. Naputol ang isang tenga ng baboy ramo at tinamaan din ang leeg nito. Tumulo ang masaganang dugo ng aswang. Umatungal din ito habang tumutulo ang malagkit na laway. At dahil napunasan ng langis na binabara ng bawang ang gamit na gulok ni Marta, kaya matindi ang naging epekto ng sugat na nilikha nito. Umuusok at tila nagnaknak ang sugat ng dalawang aswang. Dahil hindi nagtagumpay ang dalawang kampon ng kadiliman, kaya sumugod ang ikatlo. Hindi pa rin nagpaawat si Marta. Sinalubong niya ang ikatlong aswang. Dahil siya ang sinalakay nito, ay buong lakas na itinusok ni Marta ang hawak na gulok sa tiyan ng baboy ramo. Bumaon ng malalim ang gulok. Malaki ang nilikhang sugat. Lumuwa ang lamang loob ng aswang na nasa anyong baboy ramo ng mga sandaling yon. Umaatungal sa sakit. Hindi alam kung ano ang gagawin. Astig! Ang galing niyo po, inay! Natalo niyo po ang mga aswang! Wakwak po ang tiyan! Walang nagawa ang mga kampon ng kadiliman. Hindi makatayo. Tila kumukulo at umuusok ang sugat sa katawan. Tara na anak, lumayo na tayo rito at baka may dumating pang mga kalahi nila. Ang galing niyo po talaga, inay. Paano niyo po nagawa yun? Halika na, huwag ka na marami pang tanong. Ang mahalaga ay ligtas na tayo. Nagmamadali nang umalis ang mag-ina upang umuwi na. Samantala, ang mga sugatang aswang na iniwan ay unti-unting umusok ang katawan hanggang sa tila natunaw ito at naging itim na usok at ganap na naglaho. Sa pag-uwi sa bahay ay agad na ibinida ni Baste sa kanyang lolo Ramon ang nangyari sa kanilang mag-ina. May kasama pang aksyon na nagkikwento ang bata kung paano pinatay at nilabanan ng kanyang ina ang mga aswang. Grabe, lo! Kung nakita niyo lang po, ang galing po talaga ni nanay. Para po siyang action star. Ang tapang niya po. Alam ko yun. Talagang matapang ang inay mo, apo. Mahal na po talaga sa inyo, lolo. Abay, syempre. Oo naman. Kanino pa nga ba magmamana yun kundi akin lamang? Lo, gusto ko rin pong matuto gaya ni inay. Para po may pagtanggol ko rin po ang sarili ko kapag may mga aswang po ako nakaharap. Nasa kusina si Marta habang nagkwekwentuhan ang maglolo, kaya narinig niya ang sinabi ng anak niya. Dahil sa pangyayaring yon ay muling kinausap ni Lolo Roman ang anak niyang si Marta. Kaya nangyari ang ganon, Marta, na may nakainkwentro kayo na aswang ay upang makapagdesisyon ka ng tama. Pero itay, kailangan na ng anak mo ang matuto at maging biyasa. itay, takot pa rin po ako. Mas nakakatakot kung wala siyang alam, Marta. Kapag mahina siya at di niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, lalong mapapahamak si Baste. Hindi kumibo si Marta sa sinabi ng kanyang ama dahil tama siya na kailangan ni Baste na matuto ng pakikipaglaban. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakabantay tayo sa kanya para ipagtanggol siya, Marta. Kaya wag mo nang pigilan ang gusto ng anak mo. Para din ito sa kaligtasan niya. Dahil hindi rin natin alam kung hanggang kailan niya tayo makakasama. Alam ni Marta na may punto ang kanyang itay. Kahit mabigat sa loob niya, ay payag na siyang matuto si Baste ng pakikipaglaban sa mga aswang. Nang sumunod na pagbisita ni Kapitan sa bahay nila Lolo Roman, ay may nabuo ng desisyon ang matanda. Pumapayag na siyang maging pinuno ng mga manunugis. May salamat, Lolo Roman. Malaking tulong sa Baryo Makahoy ang pagpayag ninyo. Mahirap din sa loob ko na makitang may mga namamatay at napapahamak dahil sa pambibiktima ng mga aswang gayong meron naman akong magagawa. Bukas na bukas po, Tata Roman, ay papaalam ko sa mga kababaryo natin
kung sino sa kanila ang nais na matuto at magsanay sa pagharap sa mga kampon ng kadiliman. Sabihan mo agad ako kapag nakabuo na kayo ng grupo. Maaasahan niyo po, Tata Roman. Tiyakin niyo lang na buo ang loob ng mga taong yon. Opo, Tata Roman. Dahil kapag nagsimula na ang pagsasanay, ay mahirap kung saka sila uurong. Agad na ipinaalam ni Kapitan sa mga taga-Baryo Makahoy ang tungkol sa pagbuo ng grupo na magiging manunugis na tuturuan ni Lolo Roman. Ilang araw din ang anunsyo, kaya lang paglipas ng ilang araw ay wala pa rin nagpepresenta sa Kapitan. Lumong-lumo ito na tila walang sino man ang nais na makatulong sa problema sa Baryo Makahoy. Lahat sila ay apektado ng magiging pagsalakay ng mga aswang, kaya lang walang matapang at may lakas ng loob para humarap kahit sinabi na sa mga kalalakihan na dadaan ng mga ito sa pagsasanay sa pangunguna ni Lolo Roman na isang retiradong sundalo. Ginawa ko na ang lahat ng paliwanag, Tata Roman. Pero wala pa rin nagpresenta ni isa sa kanila. Sa palagay ko, Tata Roman, mga naduduwag lamang sila. Mukhang inurungan ng mga lawit ang mga kalalakihan dito sa Baryo Makahoy. Hindi ko nga po alam, Tata Roman, kung kailan higit na kailangan ng tulong at lakas nila, saka pa sila natatakot. Kung sa bagay, Kapitan, naiintindihan ko rin sila. Hindi madali ang makipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Tata Roman, kung wala magpipresenta, paano kung nag-iisa lamang kayo? Ako po. Ako na lang po ang tuturuan ni Lolo Roman. Sasamahan ko po siya. Biglang sumingit sa usapan si Baste na kanina pa nakikiusyoso at nakikinig sa pag-uusap ng kanyang lolo at di Kapitan. Buti pa ang apo mo, Tata Roman. Matapang. Buo ang loob kahit bata pa. Alam niyo po kasi, Kapitan, gusto ko po maging katulad ni na tatay at lolo. Kaya lang napakabata mo pa, Baste. Okay lang po yung Kapitan. Kaya ko po yun. Saka tuturuan naman po ako ni lolo eh. Ang inay nga po, mahusay din sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Kasi tinuruan po ni lolo. Teka, nakaengkwentro ng aswang si Marta? Oo, Kapitan. Tama ang narinig mo. Pero, Kapitan, wala pong sinabi ang mga aswang. Napatay po sila ni inay. Ang astig po ni inay kung nakita nyo lang. Ang lakas at ang tapang po niya. Pinagtataga niya po yung mga baboy ramo. Ayun, wakwak po ang mga tiyan nila. Aba, talagang nasa dugo nyo nga ang pagiging manunugis. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Sige na, ako nang bahala. Kung walang mga taga-baryo ang gustong maging manunugis, kami na ng apo ko ang bahala roon. Seryoso ba kayo, Tata Roman? Oo, Kapitan. Hindi ako pwedeng magbiro sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Inabukasan, maaga pa'y kinuha ni Lolo Roman ang isang sako sa silong ng kanilang bahay. Kasama niya ang apong si Baste. Binuksan ang sako at tumambad ang mga armas na matagal nang itinago ng matanda. Ano po yan, Lo? Mga armas na magagamit natin laban sa mga aswang. Uy! Astig! Meron po pala kayo niyan, Lo ah! Oo, Apo. At matagal na itong nakatago. Pero ngayon, magagamit na uli. Lo, pag-aaralan ko po ang paggamit ng mga yan. Oo, Apo. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Yes! Ang astig nun! Ikaw ang makakasama ko para harapin ang mga aswang. Ayos! Yun po ang gusto ko, Lolo. Isa-isang inilabas ng maglolo ang mga armas sa loob ng sako. Kailangang ikondisyon ang mga ito at linisin. Nagtulong na ang maglolo para matapos yung kagad upang masimulan na rin ang gagawin nilang pagsasanay. Walang oras na sinayang si Lolo Roman.
Agad na inumpisahan ang pag-iensayo nila ni Baste. Subalit pagkatapos ng unang araw ng pagsasanay, hindi yun naibigan ni Marta. Itay naman, wala tayong naging usapan na magiging kasama mo siya. Ang sabi niyo ituturuan mo lang siya para sa proteksyon niya. Hindi para makasama niyo nahaharap sa mga aswang. Kaya ng anak mo, Marta. Matapang at buo ang kanyang loob. Pero itay, ang bata pa niya. Aanin ko ang isang nasa tamang edad kung mahina naman ang loob at hindi determinado. Natatakot po ako para sa anak ko, itay. Hindi ko siya pababayaan. Isa pa, may mga iniingatan akong agimat. Ang pagiging antingero ko ang tutulong at magbibigay ng proteksyon sa amin ng aking apo. Sana nga'y tama ang gagawin niyong ito, itay. Dahil hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa anak ko. Ayoko mawalan ulit ng isang mahal sa buhay. Lalo na ang kaisa-isa kong anak. Marta, hindi ko isusugal ang buhay ng aking apo. Mahal na mahal ko siya. At bago pa may mangyaring masama sa kanya, ako na muna. Araw-araw ang naging pagsasanay ng maglolo. Nagsimula sa ehersisyo na madali sa simula hanggang sa naging komplikado. Kahit nahihirapan ay walang reklamo si Baste. Pilit na kinakaya ang pinagagawa ng kanyang lolo. Kaya ganun na lang ang paghanga ng matanda sa kanyang apo. Dahil wala nang magawa pa si Marta, kaya ang tanging ipinakita na lang niya ay ang pagsuporta. Ipinaghahanda niya ng pagkain ang maglolo. Isa-isa na ring itinuro ni Lolo Roman kay Baste ang paghawak ng mga armas. Mula sa paggamit ng baril na disabog, iba't ibang uri ng kutsilyo at matatalas na bagay, maging ang tamang paggamit at pagwasiwas ng latigo at buntut pagi. Madaling natutunan yun ni Baste. Sadyang may angking kakaiba at katangian ng bata para agad na matutuhan ang paggamit ng mga sandata. Mula nang nakainkwentro ni na Marta ang aswang, saglit na nanahimik ang baryo. Marahil natakot ang mga ito sa pagkamatay ng kanilang mga kasama. Kaya lang hindi doon natatapos ang pag-aasik nila ng lagim. Mahilig manurpresa ang mga aswang. Sumasalakay sila sa panahong hindi nakahanda ang mga tao. Subalit iba na ngayon dahil nakapaghanda na sila Lolo Roman at Baste. Sila ang nakatalaga para humarap sa pagsalakay ng mga aswang. Handang-handa na ang maglolong manunugis. Agad na kumalat sa baryo ang tungkol sa maglolo. Sila ang magtatanggol sa taga-baryo. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil alam nila na may poprotekta na sa kanila sa kuko ng dilim. Samantala, sa kabundukan ng Baryo Makahoy, naroon ang grupo ng sinasabi nilang mga taong labas. Gaya ng bali-balita, hindi lang sila mga taong labas, kundi mga kampon din sila ng dilim. Mga rebelde, subalit nagtataglay ng kakaibang katauhan ng mga aswang na handang maghatid ng kilabot at kamatayan sa mga taga-baryo. Ang mga ligaw na hayop ay dumalang na sa kabundukan dahil ito ang kanilang naging pagkain. Subalit nauumay na sila sa lasa ng karne ng hayop sa gubat. Iba kasi ang lasa ng sariwang dugo at laman ng tao. Isang espesyal na putahe yun para sa mga aswang. Nauuhaw na rin sila sa sariwang dugo ng tao. Hindi nila kakayanin ang gutom at uhaw na yon dahil iba ang lakas na dinudulot sa aswang ng sariwang lamang loob ng tao at mas malinamnam din ito. Nagtipon-tipon ang mga nilalang na yon sa kabundukan. Naghahanda sila sa isang pagsalakay. Dapat nang maibsan ang gutom at uhaw na kanilang nararamdaman. Hindi na sila makapaghintay pa, kaya nag-aabang na lang sila sa pagkagat ng dilim upang gawin ang kanilang pagsalakay. Sa ibaba ng kabundukan, sa Baryo Makahoy, ay kausap ni Lolo Roman ang kapitan. Sigurado po kayo, Tata Roman? Oo, Kapitan.
dahil hindi maaari magkamali ang pakiramdam ng isang katulad kong antingero. Kung ganun pala anumang oras ay sasalakay na mga aswang? Oo, Kapitan, tama ka. Yun ang ibinabadya ng simoy ng hangin na galing sa kabundukan. Kakaiba ang amoy na dala ng hangin. Gutom ang mga aswang. Sabik sila sa laman at dugo ng tao. Mabuti pala tapos na kayo sa inyong pagsasanay ng iyong apo. Madaling matuto si Baste, Kapitan. Siguro dahil nasa dugo niya ang pagiging isang manunugis. Nakatulad niyo po, Tata Roman, na isang manunugis. Hanga po talaga ako sa tapang ng apo niyo. Sa halip na matakot sa maaari niyang harapin. Abay, parang nasisiyahan pa siya at nasasabik. Nakatangian ng isang manunugis, Kapitan. Ang kagustuang lipulin ang mga kampo ng dilim sa halip na matakot. Pagkatapos makipag-usap ni Lolo Roman kay Kapitan, ay umuwi na ito para sa paghahanda nila ng kanyang apo. Dahil dumating na ang sandali para sa kanilang misyon, para ipakita na rin sa mga tao kung ano ang kakayahan ng maglolong manunugis. Alam na rin ni Marta na anumang sandali ay mapapasabak na sa isang laban ang kanyang anak. At dahil inihanda na rin niya ang kanyang sarili sa magiging gampanin ng anak, kahit naroon ang kaba, ay suporta ang ipinakita niya kay Baste. Anak, isipin mo lagi ang mga itinuro sa iyo ng lolo mo. Siyempre naman po, Inay. Lahat po ng itinuro sa akin ni Lolo, lalo na po ang paggamit ng iba't ibang sandata na gagamitin sa paglaban sa mga aswang, tinandaan ko po lahat yun. Mag-iingat ka, anak, ha? At huwag kang lalayo sa lolo mo. Opo, Inay. Nag-uusap ang mag-ina nang lumapit si Lolo Roman dala ang isang tsaleko para sa kanyang apo. Samantalang suot naman niya ang isang uri ng jacket na yari sa balat ng hayop. May taglay na pangontra ang jacket laban sa mga aswang. Apo, isuot mo ang tsaleko na ito. Gawa ito sa balat ng hayop na ibinabad sa katas ng bawang. Matagal na itong nakatago at ngayon lang uli magagamit. Hindi ka basta lalapitan ng aswang kapag naaamoy niya ang bawang. Masakit sa kanilang ilong ang amoy ng bawang. Hindi nila kayang matagalan. Uy, ang astig po pala ng tsalekong to, Lolo. Lo, yung jacket po na suot nyo, ang gara din po, Lolo. Bagay na bagay po sa inyo. Napa ito sa aking mga ninuno at darating ang araw na ikaw na ang magsusuot nito. Uy, uy, uy! Ayos! Halika, hawakan mo ito. Isang tirador na ang bala ay isang uri ng bato na kapag tumama sa katawan ng aswang ay mag-aapoy siya at sasabog. Alam mo kung paano yan gamitin? Siyempre naman, Lo. Tirador lang to eh. Pero Lo, ang gara nito Gustong gusto ko na po itong gamitin. Nababagay ang tirador sa isang bata. Dalhin mo na rin itong latigo. Magagamit mo rin ito. Lilikha ng sugat at matinding sakit ang hatid nito kapag lumapat sa katawan ng aswang. Ang sa akin naman ay ang baril na disabog at itong buntot ng pagi. Grabe, Lo. Para po tayong sasabak sa gera. Gera laban sa mga aswang. Tayo na po. Kailangan magbantay na tayo dahil anumang sandali ay maaari na silang sumalakay. Itay, Baste, mag-iingat po kayo. Si Basti po, kayo na po ang bahala sa kanya. Huwag niyo pong pababayaan ang aking anak, Itay. Inay, yakang-yaka ko po ang mga aswang na yun. Chicken feet lang sila sa akin. Saka, di po ako takot sa kanila, no? Huwag kang mag-alala, anak. Walang masamang mangyayari sa aking apo. Tuluyan ng kinain ng dilim ang baryo Makahoy. Lumaganap na ang katahimikan. Ang mga tao'y nasa loob na ng kani-kanilang bahay bilang pag-iingat dahil nabalaan sila ni Kapitan tungkol sa pagsalakay ng mga aswang. Nagkulay dugo ang buwan
Wari alam nito ang mga magaganap. Nakahanda na ang maglolong manunugis sa lugar na posibleng maging daan ng mga aswang mula sa kabundukan patungong kabahayan sa Baryo Makahoy. Ang tahimik na gabi ay napalitan ng kakaibang uri ng ingay. Ingay na may bahid ng kilabot. Pumapagaspas na ang pakpak ng lagim. Patungo na sa baryo ang grupo ng dalawang uri ng aswang. Merong lumilipad at meron namang nasa anyong nakakatakot na hayop gubat. Sila ang aswang na malakat at aswang asbo. Ang aswang malakat ay may nakakatakot na muka, matatalim na ngipin at nakakalipad. Samantalang ang aswang asbo ay nakakapagpalit ng kanyang anyo sa pagiging iba't ibang hayop. Narinig ng maglolo ang kakaibang ingay na yon. Parating na at papasok na sa Baryo Makahoy ang mga aswang mula sa kabundukan. Ayan na sila, Apo. Humanda ka na. Kanina pa po ako handa, Lolo Roman. Magtalikuran tayo, Apo. Opo, Lolo. Uubusin po natin ang mga aswang na yan. Lumakas ang ingay. Papalapit ng papalapit sa kanila ang lumilipad at tumatakbong mga aswang. Kitang-kita na maglolo ang grupo ng mga ito. Merong sa itaas at meron din naman sa ibaba. Nagniningas sa kadiliman ang mga mata nito. Iniumang na ng maglolo ang mga armas na hawak. Unang pinaputok ni Lolo Roman ang hawak na baril de sabog. Tinamaan ang isang aswang na lumilipad at pumagsak ito sa lupa. Sapul! Kala mo ha? At isa ka pa! Muling pinaputukan ang mga aswang. Sapul ang isa, subalit nabuwag ang paglipad ng grupo. Nagkanya-kanya sila ng lipad upang umiwas at lituhin si Lolo Roman. Samantalang si Basti naman ay kanina pa inaasinta ng kanyang tirador ang aswang na nasa anyong hayop. Buong gigil at lakas na hinatak ang hawak na tirador sa kabinitiwan ang batong bala nito. Loko! O disapul ka ngayon sa ulo! Tinamaan sa ulo ang aswang na sumugod papalapit sa kanya. Kala mo wala kang kawala sa tirador ko, aswang! Kala mo di nagkikisay ka ngayon tapos tumihaya ka pang aswang ka. Dahil sa tama ng tirador ko sa'yo. Ano? Umusok ang kanyang katawan Sumambulat na siya. Wala na. Patay ka na ngayon, aswang. Dahil sa nangyari, nabuwag din ang grupo ng aswang asbo na nasa anyo na ligaw na hayop. Nagkanya-kanya ng takbo upang umiwas sa tiyak na kamatayan. Nabubulabog na sila. Lalong nakakalito kung sino ang uunahin natin, Lolo Roman. Iba-iba ang kanilang direksyon. Kung sino ang lalapit sa atin, siyang uunahin. Halika, sumunod ka sa akin, Apo. Patungo na sila sa mga kabahayan. Susundan natin sila. Opo, Lolo. Nasa likod niyo lang po ako. Nauna nang tumakbo si Lolo Roman dahil alam niyang nakasunod lang sa kanya ang kanyang apo. Mabilis ang bawat kilos ng matanda. Hindi mababakas sa kanya ang pagiging mahina sa kabila ng kanyang edad. Tuloy sa pagtakbo si Lolo Roman upang barilin ang lumilipad na aswang. Saglit na huminto upang tingnan ang apo na alam niya ay nasa kanyang likuran. Apo, dito tayo! Bilis! Subalit walang sagot na narinig si Lolo Roman. Lumingon siya para hanapin ang kanyang apo na si Basti. Wala ang kanyang apo sa kanyang likuran. Walang Basti na nakasunod sa kanya. Nawawala ang kanyang apo. Kaliwat kanan na lumingon ang matanda. Wala talaga ang bata. Agad na kinabahan si Lolo Roman. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa kanyang apo. Lolo! Lolo Roman! Napapitlag ang matanda nang marinig ang boses ng kanyang apo. Mula sa itaas ang boses nito. Napatingala si Lolo Roman. Ganun na lang ang kanyang pagkasindak. Ang apo ko! Tangay ng lumilipad na aswang! Hindi! Lolo Roman! Tinangay ako ng aswang! Tulungan niyo ako! Nagtaka si Lolo Roman kung bakit natangay ito ng aswang na lumilipad.
gayong suot ng apo ang ibinigay niyang tsaleko. Takot ang aswang sa amoy ng bawang. Naalala niya na matagal na nga pala itong nakatago. Maraming taon na rin itong hindi nagagamit, kaya ang katas at amoy ng bawang na nasa tsaleko marahil ay wala ng bisa dahil sa tagal ng pagkakatago. Nakalimutan niyang magkatas ng bawang at ilagay sa tsaleko bago ipasuot sa kanyang apo. Inilipad papalayo ng aswang si Baste. Hindi maaaring pabayaan ni Lolo Roman ang apo. Patakbo niyang sinundan habang tangay ng aswang. Humaharang naman sa dinaraanan niya ang ibang aswang na nasa anyong hayop. Kaya bawat makasalubong niya ay agad niyang pinapaputukan. Bumubulagta ang bawat tamaan nun, sadyang napakahusay bumaril ni Lolo Roman. Samantala, habang tangay si Baste ng aswang na lumilipad, pilit naman niyang inaalis ang pagkakahawak nito sa kanya. Nagpupumiglas ang bata. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Posibleng gawin siyang pagkain ng kampon ng kadiliman. Hindi ako papayag na gawin mo akong hapunan, hayop ka! Kailangan akong makawala sa'yo! Bitiwan mo ako! Tuloy lang sa pagkampay ang lumilipad na aswang habang tangay si Baste. Subalit nasa ganoong mang kalagayan ay mababaka sa bata ang katapangan. Hindi ito kakikitaan ng takot. Buong-buo ang kanyang loob. Alam ko na! Ang latigo na binigay sa akin ni Lolo na nakasabit sa bewang ko, magagamit ko yun! Humanda ka ngayon sa aking pangiki ka! Matutulungan ako ng latigo ko! Habang inililipad ng aswang si Baste, ay pilit naman niyang hinahagilap sa kanyang bewang ang latigo. Yun ang makakatulong sa kanya. Sa wakas ay nahagilap din ni Baste ang latigo. Humanda ka! Nahawakan ko na ang latigo ko! Ngayon naman, gagawin ko ang itinuro sa akin ni Lolo Roman kung paano to gamitin! Habang nasa itaas at inililipad siya ng aswang, ay iwinasiwas niya ang latigo. Inikot niya ng ilang ulit sa hangin. Kumuha ng buwelo kung paano ito isasabid sa leeg ng lumilipad na aswang. Hanggang sa magawa niya ngang isilo ang latigo sa leeg ng aswang na tumangay sa kanya. Hinila niya ito at humigpit ang pagkakasilo sa aswang. Nasakal ang aswang na naging dahilan upang lumabas ang mahabang dila nun. Hindi binitiwan ni Baste ang latigo. Pagkos, lalo pa niyang hinigpitan ito. Sakal na ang aswang, kaya wala na ring direksyon ang paglipad dito. O ano ka ngayong aswang na paniki ka, ha? Wala ka lang kawala ngayon. Hindi ka na ngayon makakahinga. Maigpit ang pagkakasakal sa iyo nitong latigong hawak ko na nakapalupot sa leeg mo. Mamamatay ka ng aswang ka. Dahil sa nanghihina na ang aswang, ay dahan-dahan na itong bumaba sa lupa. Nang nasa ibaba na ang aswang, nagmamadaling lumayo rito si Baste. Inalis niya ang latigo na nakaikot sa leeg ng kampon ng kadiliman. Hawak-hawak pa rin ng aswang ang kanyang leeg. Hirap sa paghinga. Nagwawala ito dahil sobrang nasaktan. Nag-iwan ng sugat ang pagkakapulupot ng latigo sa leeg nito. Upang matiyak na mamamatay na ang aswang, ay inasinta na ito ni Baste gamit ang kanyang tirador. Subalit bago pa niya pakawalan ng bala ng kanyang tirador, ay sumabog na ang katawan ng aswang. Ang kanyang Lolo Roman ang bumaril sa kampon ng kadiliman. Kanina pa ito nakasunod sa kanya habang tangay siya ng aswang upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Lolo! Nagmamadaling lumapit sa kanya si Lolo Roman. Ganun na lang ang pag-aalala. Ngayos ka lang ba, apo ko? Opo, Lolo. Ayos lang po ako. Hindi ka ba sinaktan ng aswang na yon? Hindi ka ba niya kinagat? Hindi po, Lo. Okay lang po ako. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Ligtas po ako, Lo. Saka, ayaw po akong kagatin ng aswang. Nabahuan po yata sa akin. Hindi po kasi ako naligo eh. Puro ka talaga kalokohan. Nagbibiro lang po ako, Lo. Pagkakataon na sana ng aswang, nasaktan at sipsipin ang dugo ni Baste ng tangay nito. Subalit hindi ginalaw si Baste. Naging palaisipan yon sa matanda. Siguro, nagkataon lang na di niya magawang kagating ka.
Dahil sa mga armas na dala mo. Hindi pa po tapos ang laban, Lo. Dahil may mga buhay pa pong aswang. Oo, tama ka. Ang iba'y lumayo na. Takot sila. Hindi nila tayo kaya, Lo. Hindi nila tayo matatalo. Jack, paghahandaan nila tayo, Baste. Lalo na ngayon na alam na nila na may manunugis na haharap sa kanila. Eh di maganda sila. Pero lalo natin silang paghahandaan. Di ba, Lo? Tama ka, Apo. Paghahandaan natin sila ng mas masigabo. Samantala, doon sa kabundukan ay nagsibalikan ang mga natitirang aswang. Umaatungal at nagngingit-ngit sa galit. Isa-isa na silang bumalik sa tunay na anyo, mga taong labas na nagkukuta sa kabundukan. Sila ang pangkat ng aswang na galing pa sa malayong lugar sa Kabisayaan, humahanap ng pagkukutaan upang magparami. Kaya lang ay maling lugar ang kanilang napuntahan. Sa lugar na sa halip na dumami ay lalo pa silang nalalagasan. Tinipon ng pinakapinuno ng aswang ang kanyang mga kasama. Alam nilang nagkamali sila sa ginawang pagsalakay dahil nakapaghanda ang Baryo Makahoy. Hindi biro ang mga nalagas sa kanila. Malaking kabawasan yon para sa kanilang pagpaparami ng kanilang lahi. Maipapasa sana nila ang pagiging aswang sa kanilang magiging biktima. Kaya lang bigo sila dahil may mga namatay silang kasamaan. Dahil yon sa maglolong manunugis. Kaya sa kanilang pagpupulong ay mas dapat nilang paghandaan ang susunod na pagsalakay. Hindi sila makapapayag na mauulit ang kanilang kabiguan. Hindi ang isang matanda at isang batang manunugis ang tatalo sa kanilang hukbo. Sampal yun sa kanilang mga aswang. Makikita sa mata ng pinuno ng aswang ang pagkadismaya sa mga nangyari. Hindi sila nagtungo sa nasabing lugar para lang mabigo. May matinding dahilan kung bakit nakarating sila sa Baryo Makahoy. Hindi para maggasik ng lagim, kundi may misyon na dapat gawin. Hindi papayag ang pinuno ng aswang na mabigo sila. Hindi sila magpapahadlang sa maglolong manunugis. Pagkatapos ng ginawang pagpupulong ay nagkanya-kanya na ng lakad ang mga rebelde. Bumalik sila sa anyo ng pagiging aswang. May mahigpit na ipinag-utos ang kanilang pinuno. Hindi sila papayag na muli biguin pa ito. Magbubukang liwayway na, napagod ang maglolo sa naging engkwentro sa mga aswang. Tila naging napakahaba para sa kanilang dalawa ng gabing yon. Naglalakad sina Lolo Roman at Baste papauwi sa kanilang bahay. Anong masasabi mo sa naging karanasan mo bilang batang manunugis, Apo? Grabe, Lo. Ang saya-saya po talaga. Yan talaga ang sasabihin mo. Opo, Lo. Samantalang muntik ka na mapahamak, hindi ba? Tinangay ka ng paniking aswang. Pero, Lo, nagawa ko pa rin po siyang talunin. Ang galing po ng latigo na ipinagamit niyo sa akin, Lo. Marami ng aswang ang napatay niyan. At dadagdagan pa po natin, Lo. At ako po ang papatay sa kanila. Gamit po tong latigo niyo. Gawin mo yan, Apo, sa susunod nating laban. Opo, Lo. Pinapangako ko po. Aray! Ang sakit! O bakit? Ano nangyari sa'yo at napahawa ka pa sa tiyan mo? Kumukulo po kasi ang tiyan ko, Lo. Nagugutom na po ako. Ako rin. Pero tiyak na may inihandang pagkain ng inay mo. Tiyak po yun, Lo. Ay, ito na pala. Nandito na po tayo sa harap ng bahay natin. Patakbong pumasok ng bahay si Baste upang magkwento sa kanyang ina. Nay! Nay! Andito na po kami ni Lolo Roman. Walang sumagot. Iginala ni Baste ang paningin sa kabuuan ng bahay. Hindi pa rin niya nakita ang kanyang ina. Tumakbo papunta sa silid, pero wala roon ang kanyang ina na si Marta. Wala pa rin dito sa kwarto niya si Inay. Patakbong lumabas ng kwarto si Baste. Lo, wala po rito sa bahay si Inay. Imposibleng umalis siya. Hindi siya aalis hanggat wala tayo. Lolo,
Tingnan niyo po ang kusina. Nagkalat ang mga gamit. Hindi maganda ito, Apo. Bakit po, Lolo? Iba rin ang naamoy ng matandang lalaki. Masangsang sa ilong ang kakaibang amoy na naiwan sa loob ng bahay. Hindi ito maaari. Hindi siya pwedeng makuha. Lo, bakit po? Nasaan po ba si inay? Sino pong kumuha sa kanya? Tinangay siya ng aswang, Apo. Nagpunta sila rito. Lolo, hindi pwede yun. Hanapin po natin si inay. Baka kung ano pong gawin sa kanya ng mga aswang. Tayo na po, Lo. Hanapin natin si inay. Doon sa kagubatan, sabi nila, doon po nagkukuta ang mga aswang. Baka doon po nila dinala si inay. Bagamat tsak ni Lolo Roman na aswang ang tumangay sa kanyang anak na si Marta, subalit palaisipan dito kung bakit tinangay lang sa halip na patayin at kainin ang laman. Ibig sabihin, may ibang pakay ang aswang sa kanyang anak. Posibleng gawing alay ito kapag magsasagawa ng seremonyas. O kaya naman, napapailing na lang si Lolo Roman. Ayaw niyang isipin kung ano pa ang gagawin ng mga aswang kay Marta. Lo, hanapin po natin si inay. Tayo na po, Lolo Roman. Oo, Apo. Hahanapin natin ang inay mo. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Salbahay talaga ang mga aswang na yun. Kapag nakita ko sila, papatayin ko silang lahat. Nakakapagod ang magdamag na lumipas, subalit ang pagod na naramdaman ng maglolo ay tila nawala. Bagkus nagkaroon sila ng bagong lakas. Dahil kailangan nila yon para sa paghahanap kay Marta, tinungo na maglolo ang kagubatan. Doon namumugad ang mga aswang, kaya hahanapin nila roon si Marta. Subalit bago nagtungo sa gitna ng kagubatan ang maglolo, ay tiniyak ni Lolo Roman na dala niya ang kanyang agimat. Hindi biro ang lugar na pupuntahan nila. Mas malakas, mas mapanganib ang mga aswang sa kanilang teritoryo o sa puok na kanilang pinamumugaran. Nakarating ang maglolo sa pusod ng gubat. Huminto sandali ang dalawa. Isang maliit na bote ang inilabas ni Lolo Roman. Kinuha ang kamay ng apo at itinihaya. Binuksan ang maliit na bote na may lamang langis. Nilagyan ng langis ang palad ni Baste. Para saan po itong langis, Lolo? Ipahid mo yan sa buong katawan mo upang hindi tayo maamoy ng aswang. Hindi maaamoy ng aswang na may ibang tao dito sa gubat. Opo, Lo. Ipapahid ko po itong langis sa katawan ko. Sa lugar na kung saan dinala ng mga aswang ang tinangay nilang si Marta, ay nakatali ang kamay nito at paa. Walang malay na nasa isang tila altar na may nakapalibot na mga iba't ibang uri ng bulaklak. May 2 aswang na nasa anyong kambing ang nagbabantay sa walang malay na si Marta. Samantala, walang sagabal namang narating ng maglolong manunugis ang kuta ng mga aswang. Agad nilang nakita ang kanilang hinahanap. Lo, ayun po si inay. Nakaiga siya. Dito nga nila dinala. Hindi nga tayo nagkamali. Lo, iligtas na po natin si inay. Baka patayin na nila ang nanay ko. Gusto ko na po silang tiradurin. Huwag muna, Apo. Huwag muna. Pero Lo, baka po gawin na po nilang pagkain si inay eh. Hindi tayo maaaring magpadalos-dalos sa ating gagawin, Apo. Mahirap mabulabog ang mga aswang. Lalo na't narito tayo sa kanilang kuta. Titingnan na lang po ba natin si inay? Apo, alam ko ang nararamdaman mo. Dahil mahal na mahal mo ang iyong inay. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi tayo maaaring magpadalos-dalos dahil baka lalong mapahamak ang iyong inay. Samantala, unti-unti nang bumalik ang malay ni Marta. Nagulat nang makita ang kinaroroonan niya. Agad itong nagpumiglas dahil sa takot na nararamdaman. Mga hayop kayo! Bakit niyo ako dinala rito? Kalagan niyo ako, mga halimaw! Pakawalan niyo ako, mga aswang! Pakawalan niyo ako! Sa kabila ng pagwawala ni Marta ay tila walang nakakarinig sa kanya.
Hindi pinapansin ng mga aswang na naroon ang pagwawala niya. Ano bang gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo ako! Isang aswang na tila kanilang pinuno ang lumabas at nakakakilabot ang anyo nito. Hulubot ang balat sa muka na pinaghalong anyo ng baboy ramo at aso. Matutulis ang mga pangil at mahaba ang mga kuko. Ang buhok ay mahaba na parang nalalagas. Matalim at mapula ang mga mata. Siya ang pinuno ng mga kampon ng dilim. Gising ka na pala. Paumanhin kung pilit kitang ipinakuha sa aking mga alagad. Ayop ka! Ikaw pala na pangit ka, may pakana nito! Bakit mo ako ipinadukot, aswang ka? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Kumalma ka lang. Wala akong masamang balak sa'yo. Kundi lang ako nakatali dito. Makikita mo ang hinahanap mo. Akala mo yata natatakot ako sa'yo, hayop ka! Matapang na babae. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang babaeng kilala ko. Anong sinabi mo? Kilala mo ako? Oo, kilalang kilala. Ikaw si Marta. Hayop ka! Sino ka bang halimaw ka? Hindi mo ba ako nakikilala? Wala akong kilalang aswang! Alam ko, kaya nga magpapakilala ako sa'yo. Unti-unti ay nagbago ang anyo ng lalaking kaharap ni Marta. Mula sa nakakakilabot at nakakapandiring itsura nito ay nagbago ang anyo ng aswang. Naging isang matipuno at guwapong lalaki. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Marta. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi totoo ito! Hindi totoo ito! Musta ka na, mahal ko? Samuel! Isa kang aswang! Hindi makapaniwala si Marta sa nakitang kaharap dahil yun ang lalaking pinakamamahal niya, si Samuel, ang ama ni Baste na inakala niyang patay na nang mawala ito. Habang nakatingin si Marta sa lalaking kaharap, ang kanyang asawa na inakala niyang patay na, biglang nanariwa at dumaloy sa isip niya ang isang alaala, ang kanilang nakaraan. Masayang masaya ako na magkakaanak na tayo, Marta. Tama ka. Nagbunga na ang pagmamahalan natin, Samuel. Sisikapin ko maging mabuting ama sa kanya, Marta. Pakamamahalin ko siya at gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Pakiusap, Samuel. Huwag mo sana kaming iiwan. Bakit ka ganyan magsalita? Iniisip mong iiwan ko kayo na magiging anak natin? Basta, Samuel, natatakot lamang ako. Hindi ko kayo iiwan. Pangako ko yan sa inyo. Doon natapos ang alaalang yun ni Marta. Hindi maaalis sa isipan niya ang naging pangako ni Samuel. Hindi nito natupad yun dahil iniwan sila nito. Nangyari yun nang maisama siya sa isang misyon bilang isang pulis. Nagkaroon ng matinding engkwentro sa mga alagad ng dilim, mga aswang na sumalakay sa isang lugar. Doon na rin nawala si Samuel at inakala niyang patay na. Pagkatapos ng mahigit 10 taon ay nagbalik ito. Nagkita sila, kaya lamang may kakaiba ng katauhan. Hindi ko maintindihan, Samuel. Paano ka naging aswang? Isa kang manunugis. Isa ring alagad ng batas na pumapatay ng mga aswang. Pero ngayon, isa ka na palang aswang. Nangyari ang lahat ng huling engkwentro ko sa mga aswang. Hindi ko sila lahat napatay. Natira ang pinakamalakas sa kanila, ang kanilang lider. Sa aming paglalaban ay nagapi ako. Sa halip na patayin ako, ay pinili niyang buhayin ako upang ipasa sa akin ang kanyang pagiging aswang. Bakit niya ginawa yon?
Dahil nakita niya daw sa akin ang kakayahan upang maging mahusay na pinuno. Tinanggap mo? Wala akong nagawa. Bihag nila ako. At sila ang masusunod. Mas malakas sila kumpara sa anting-anting na taglay ko. Kaya hindi na ako nakabalik sa inyo. Kaya lumayo na ako at namuhay kasama nila. Pinili mo yon? Ang lumayo sa amin ng anak natin at yakapin ang pagiging aswang? Marta, hindi mo ko naiintindihan eh. Masakit din para sa akin to. Lumayo ako para wag na kayong madamay pa sa nangyari sa akin. Ngunit ngayon bakit nagbalik ka? Para saan? Dahil mahalaga kayo at ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat upang makasama ko uli kayo ng aking anak. Kahibangan yan, Samuel. Isang malaking kahibangan. Totoo ang sinasabi ko, Marta. Matagal ko na natanggap na wala ka na. At kung nagbalik ka pero ibang nilalang ka na, hindi ko na kayang tanggapin ka, Samuel. Mahal ko kayo ng anak natin. Kaya ka ba nagbalik? Oo. At upang kunin kayong dalawa. Kayo ng aking anak. Dahil ang nais ko'y makasama kayo. Maging buo ang ating pamilya muli. Imposible yon. Hindi na tayo maaaring maging buo. Dahil isa ka ng kampo ng kadiliman, Samuel. Kaya nga magsasama-sama tayong tatlo sa kadiliman. Kung saan ako naroon. Baliw ka na, Samuel. Baliw ka na. Dito tayo nababagay. Dito tayo nababagay, Marta. Gagawin mo rin kaming aswang ng anak mo, ganun ba? Oo. Yun lamang ang tanging paraan upang mabuo ang ating pamilya. Ang maging katulad ko kayo ng ating anak. Hangal ka, Samuel. Hangal ka. Dito sa dilim, ang ating bagong mundo. Hindi. Hindi maaari ang gusto mo. Hindi ako makapapayag. Teka, Marta. Ang akala ko ba ay mahal mo ko? Oo, mahal kita, Samuel. Pero hindi ako papayag na maging aswang na tulad mo at idamay mo ang anak natin. Wala ka nang magagawa pa, Marta. Dahil nandito ka na sa aming kuta. Dito, ang mangyayari ay ang nais ko. Ayoko, Samuel. Hindi ako magiging aswang. Ako ang masusunod, Marta. Ayokong maging aswang. Magiging masaya tayo uli, Marta. Magiging masaya tayo. Huwag ka lalapit sa akin. Sabi ko naman sa'yo, diba? Ako ang masusunod. Dinakman ni Samuel ang braso ni Marta. Saka hinawakan nito ang ulo ng asawa. Walang nagawa ang babae dahil nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Bitiwan mo ang ulo ko, Samuel! Ano ba? Bitiwan mo ako! Ngayon, ibuka mo ang iyong bibig. Ayoko! Ayoko! Kailangan maipasa ko sa iyo ang likidong itim at maging katulad na rin kita. At sa susunod, ang anak naman natin. Baliw ka na! Hindi mangyayari ang gusto mo! Demonyo ka! Buksan mo ang bibig mo, Marta. Buksan mo! Ayoko! Huwag nang matigas ang ulo, Marta. Huwag mo na akong pahirapan. Dahil sa pagpupumiglas ni Marta, ay mahigpit na hinawakan ni Samuel ang ulo ni Marta upang mailapat ang kanyang bibig sa bibig ng babae. Yun ang paraan upang maisalin ang itim na likido mula sa kanyang bibig. Subalit bago pa mangyari ang ibig ni Samuel, ay isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sumabog ang ulo ni Samuel, sumambulat ang utak na may mabaho at kakaibang kulay. Galing ang putok na yon sa baril na disabog na hawak ni Baste. Ayos! Tinamaan ko siya! Sabog ang ulo ng lalaki! Baste! Apo! Anong ginawa mo? Naku, pasensya na po kayo, Lolo Roman ha.
Pinakialaman ko po tong desabog nyo. Natulala ka po kasi kanina habang nakatingin kay inay at dun sa lalaki. Kaya kinuha ko na po sa inyo tong baril. Ayun, tinamaan ko po siya sa ulo. Sabog ang ulo ng lalaking aswang. Wala na akong magagawa. Wala na. Pinatay mo na siya. Aba, dapat lang na mamatay ang aswang na yun, Lolo. Dahil sa ginagawa niya kay inay. Nakita ko yon, Apo. Sabi ko naman po sa inyo hindi po ako papayag na may gawing masama kay inay ang kahit kasino. Lalo na ang isang aswang. Dahil sa pagkamatay ni Samuel na pinuno ng aswang ay naligalig ang kuta. Nagwala ang mga aswang na naroon. Handa nilang ipaghiganti ang napatay na pinuno. Naging mabilis naman ang pagkilos ng maglolong manunugis. Isa-isa nilang inasinta ang naglipa ng aswang sa gubat. Maging si Marta ay tumulong na rin sa maglolo. Sama-sama nilang ginawa ang lahat upang lipulin ang mga aswang na namamahay sa gubat ng baryo Makahoy. Sanggang dikit ang maglolo na inuupakan ang aswang na makikita. Maliksi ang bawat kilos, mabilis ang galaw, meron sa itaas at meron sa ibaba na mga aswang na dapat patayin. Hoy, hoy, hoy! Ikaw! Halika ritong diablong buang ka! Saan ka pupunta ha? Hetong sayo! Uubusin natin sila, Apo! Opo, Lolo! Ako naman! Wala tayong ititira, Lolo! Lipunin natin ang mga kampo ng kadiliman! Nagtagumpay ang maglolo sa kanilang misyon na iligtas si Marta. Nakakapagod ang engkwentrong yon. Ngunit ang mahalaga, hindi nagtagumpay ang pinuno ng aswang sa ibig nitong mangyari. Bagay na walang kaalam-alam si Baste kung sino nga ang lalaking aswang na kanyang nakita at ibig bumiktima sa kanyang ina. Anak, kumusta ka na? Ayos lang po, inay. Salamat sa pagliligtas niyo sa akin, ha? Buti na nga lang po, nabaril ko po kagad yung aswang kanina Kasi may plano po siyang masama sa inyo. Ikaw ang bumaril sa kanya? Opo, inay. Sa pool nga Tinamaan ko po siya sa noo. Ayun, sabog ang ulo niya. Nakita ko, anak. At napakahusay mo. Totoo ang sinabi ng iyong lolo Roman. Teka, inay. Parang malungkot kayo Hindi po ba kayo natutuwa sa ginawa ko? Hindi agad nakasagot si Marta sa tanong ng kanyang anak. Paano nga ba niya sasabihin na ang aswang na pinatay niya at pinasabog ang ulo ay ang kanyang ama? Nay, napatay ko po ang aswang. Nailigtas ko po kayo. Masaya ako, anak, at nailigtas mo ko. Pero bakit nga po malungkot kayo? Lalo na po nang mapatay ko yung aswang na kausap nyo. Naawa po ba kayo sa kanya? Hindi, anak, hindi. Aswang po yun, inay. Hindi po dapat yung kaawaan. Tama ka, anak. Hindi sila dapat kaawaan. Saka, napakasama po nila. Pumapatay sila. Kumakain ng laman loob ng tao. Kaya ang dapat sa kanila, mamatay. Oo, anak. Tama ka. Tama lang yun sa kanila. Ang mamatay. Ang lipulin. Walang ibang nasabi si Marta sa anak na kausap dahil ano nga ba ang kailangan pa niyang sabihin? Dapat pa ba niyang ipaalam sa kanyang anak ang natuklasan na katotohanan? Nakauwi na sila mula sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nalipol na nila ang aswang na namumugad sa baryo Makahoy. Subalit ang puso ni Marta ay nanatiling malungkot. Sa kanyang pag-iisa ay lumapit ang amang si Lolo Roman. Hindi ko akalain na buhay pa pala siya at makikita natin muli, itay. Pero hindi na siya ang Samuel na asawa mo, Marta. Opo, itay. Alam ko naman po yun. Alipin na siya ng dilim. Kampon na siya ni Satanas. Ang ikinalulungkot ko lamang ay si Basti pala kanyang anak ang pumatay sa kanya. Iniligtas ka lamang ng iyong anak, Marta. Alam ko naman po yun. Nagtataka ang anak mo. Bakit ka nalulungkot?
Hindi na lang sana sila nagkita pa. Ipapaalam mo ba sa anak mo ang totoo tungkol sa aswang na yon? Hindi na po, Itay. Kung ano po ang pinaniniwalaan ni Baste tungkol sa tatay niya, yun ang dapat manatili. Ayoko pong dungisan pa ang mabuting pagkakakilala niya sa kanyang ama. Dahil yun ang aking ikinuwento sa kanya. Tama ka, anak. Hindi na kailangan malaman pa ni Baste ang totoo. Isa pa wala na si Samuel. Mabuting ama. Mahusay na pulis at manunugis. Yun ang dapat manatili sa isipan ni Baste. At hindi ang katotohanan na isa tong aswang na naghasik ng lagim at pumapatay. May nakaraang bumabalik na wala ng puwang sa kasulukuyan, lalo na kung ang magiging hatid nito ay para lamang sa kapahamakan. Tunay na may mga pangyayari at lihim na mas mainam na itago na lamang, lalo na kung ito ang higit na makabubuti at hindi na magdudulot pa ng alalahanin. Hayaang manatili ang magagandang alaala. Ito dapat ang maiwan at mamalagi na ang hatid ay inspirasyon sa isipan at paningin ng iba.